Magandang araw po mga kaibigan. Mag-discuss lang akong maiksi patungkol sa Doctrine of Justification. Meron lang akong babasahin galing sa mga talata ng Biblia. Sa Romans chapter 5, verse 1 to 2. Therefore, being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, by whom also we have access by faith into His grace, wherein we stand and rejoice in hope of the glory of God. Ito po ang turo patungkol sa pagpapawalang sala ng Diyos sa isang makasalan, tungkol sa pagpapatawad niya sa isang makasalanan. So ang istorya, alam natin lahat, ang ating Panginoon ay nabuhay sa krus sa Kalbaryo at bali binayaran niya ang mga pagkakasala, ang mga pagkakautang, kasi ang pagkakasala natin ay pagkakautang natin sa Diyos. Ito po ay yung bayad nandyan na, pero kailangan tanggapin ng bawat tao si Kristo Jesus sa kanyang puso. So ma-justify lang siya kung itong bayad ng kanyang mga pagkakasala ay tanggapin niya si Kristo Jesus. Bali sa hukuman ng ating Panginoon, kung tinanggap ng tao si Kristo Jesus mula sa puso, siyempre basta totoong pagtanggap, kasala yan ang totoong pagsisisi. So that person is already justified, already declared righteous in the sight of God sa pamamagitan ng tagapagligtas, si Kristo Jesus. So ulit ang ganito magbasa, sabi dito, therefore being justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ. So si Apostol Paul ang sasalita dito. Sinasabihan itong mga Kristiyano doon sa Roma that they are already justified by faith. So ibig sabihin, Apostle Paul, na ang lahat na totoong tumanggap kay Kristo Jesus, lahat na totoong nanampalataya, nagmumula sa puso, ay naideklara na sila. Kasali ang mga Kristiyano sa ngayon, declared righteous na kung sila ay tumanggap na sa tagapagligtas kay Kristo Jesus. Pagpawalang sala. Dito sa lupa, mayroong mga hukuman. Municipal court, city court, Supreme Court. Diba? Pag itong taong may problema, may kaso, at halimbawa nahatulan siya ng hukuman ng 12 taon pagkabilanggo, hatulan, o kaya 6 na taon. So kukumpletuhin niya sa bilangguan yung 6 na taon o 12 taon yung pagkabilanggo, tapos mapapawalang sala na siya. So mayroong mga kaso na itratransaksyon, ganyan. Parang hindi ako masyado master diyan, yung mga abogado master diyan. Mayroong mga kaso na tatransak. Bali ang kasalanan ng tao na yan ay katumbas ng 100,000 pesos. At kung bayaran yan, ay mapapawalang sala. Bali ma-acquit siya agad, marirelease siya agad mula sa pagkabilanggo. So sa ating mga Kristiyano, noong moment na tayo tumanggap sa Panginoong Jesucristo, ulitin ko, yung totoong pagtanggap ay kasali ang totoong pagsisisi ng kasalanan. Diyan tayo na-declared righteous sa mga mata ng Panginoon, sa hukuman ng ating Panginoon. At hindi ito pinaniniwalaan itong mga kulto. Kanila, magagawa kasi sa kanila
Pero ang mga totoong Kristiyano ay sabi nga, one time, one place, at yung justification. Ah, one time, one place. Kasabay ng pagtanggap ng totoo mula sa puso. Kasabay ng pagtanggap ng totoo sa ating Panginoong Kristo. Ako, hindi ko makakalimutan nung tinanggap ko ng taos puso ang ating Panginoon. January 2, 1988. That was 10 o'clock in the morning. Nagsisiyang ko kasalanan ko at hindi na ako bumalik doon sa kasalanan ko. I was declared righteous on that very moment. January 2, 1988. Ikaw kaibigan, kung kahit nakakalimutan mo na yung panahon, yung araw, yung oras na tinanggap mo, basta totoong tinanggap mo ang ating Panginoon, ikaw ay na-declared righteous. You are justified by faith in the Lord Jesus Christ. Justified. Pinawalang sala. Ang pagpawalang sala ng ating Panginoon ay hinuhugasan ng ating kasalanan ng kanyang dugo. At tayo man may makasalanan, meron tayong nature, sinful nature, kinakabiran yun ng dugo ng ating Panginoon. Kaya ang pagtanaw ng ating Diyos sa atin, nandoon sa kanyang anak, dugo ng kanyang anak. Kaya yung mga tao na hindi pa talaga tumanggap sa Panginoong Kristo, yung nasa relihiyon lang, hindi pa po sila na declared righteous in the sight of God. Kaya nga, mayroong hatol sa impyerno. Itong Book of Romans din, chapter 8, sa verse 1. Tumutukoy ito sa mga taong na napawalang sala na. Itrinansak na sila ng ating Panginoon. Sabi dito, there is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit. Tumutukoy pa ang verse na yan sa mga taong totoong nanampalataya. Ulitin ko, one time, one place. Yung kapanganakan niyan sa spiritual. Ang iba kasi nalilito. Pag ikay tumanggap sa Panginoong Kristo ng totoo, ikay pinanganak muli sa spiritual. Sana po maintindihan niyo po. Ikay pinanganak muli sa moment na yon, kung anong pitsa yon, anong oras yon, basta kung totoo kang tumanggap sa Panginoon, ikay pinanganak spiritual. So kasabay dyan, you are justified in the sight of God. You are declared righteous in the sight of God. You are declared righteous because you accept Jesus Christ as your Savior. Ako, I accepted Jesus Christ as my Savior on January 2, 1988, 10 o'clock in the morning. At talaga totoo na bago ako. Malalaman mo yung mga tunay kasi nababago talaga yan. Nakakaawa na marami pang hindi pa po na-justify. Kasi si Kristo Jesus lang po mag-justify. Ang Diyos lang po ang makapag-justify. Makapag-declared righteous. Ibig sabihin, wala na siyang hatol sa impyerno. Ang hatol sa mga Kristiyano, yung tinatawag na pagpapalo. Halimbawa, nagkakasala, hindi na siya pupunta sa impyerno. Mga pula ang mga ngaral dyan, hindi pupunta sa impyerno ang kaluluwa niya, pero ang pagpapalo nandyan sa kanyang katawan, nandyan sa kanyang buhay, presente sa kanyang dito sa sanglibutan. Opo. Sana po naintindihan niyo po ito. Napakadali kung maniniwala, mananampalataya lang kayo kay Kristo Jesus. Ulitin ko, kumbaga transaction, hindi ako masyadong marunong tungkol sa batas dito sa lupa, dito sa mga korte. Pero dito sa spiritual na usapin, mga kaibigan, ay naklaklaro ko ito. Nang Panginoon ay nabayubay sa cross, siyang nagtransact. Ang mga taong hindi tumanggap sa Kanya, hindi na tinanggap ang transaksyon sa kanilang kasalanan. Kaya hindi siya mapapawalang sala. Hindi sila marirelease sa hatol sa impyerno. Sana po inaintindihan po ito. Totoong pagsisisi at pagnanampalataya kay Kristo Jesus. Ang totoong nanampalataya ay tumatawag sa Panginoon, patawarin mo ako sa aking kasalanan.
Tinatanggap kita bilang aking tagapagligtas, Panginoon at Diyos sa buhay ko. So yan lang po mga kaibigan. You must be declared righteous. Kung hindi mo pa tinanggap ang ating Panginoon, hindi pa po kayo na-justify sa hukuman ng ating Panginoon. So kung harap ka sa Kanya, hindi ka pa na-justify, hindi pa tinanggap ang ating Panginoon, hindi ka pa napatawad ng kasalanan mo, hindi ka pa talaga naligtas, ay pupunta ka sa impyerno. Opo. Napakadali. Huwag gagawing mahirap. Napakadali. Ang Panginoon ay nagbayad na. Ang responsibilidad mo na lang, magsisi ka ng kasalanan mo at tanggapin si Kristo Jesus ng taos puso, na siya lang ang makakalapagligtas sa iyo mula sa dakdagatang apoy doon sa impyerno. At siya lang ang makakagbago sa buhay mo. Siya ang makakag-transform. So problema ngayon, tatawag transformation, nasa Panginoon po. So sabi ng Biblia sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, 2 Corinthians 5 verse 17, if any man be in Christ is a new creature, all things are passed away, behold, all things are become new. Kaya excuse me. Kaya magtataka kayo na itong mga bilanggo na talamak ang kanilang mga pagkakasala, sila ay talagang masasamang tao. Pagkatapos nakarinig sila ng salita ng Panginoon, tinanggap nila ang Panginoon sa Kristus, nabago sila. Marami kami na pasaway noon, pero binago ng ating Panginoon. Lalo na itong mga bilanggo talaga, hindi ka panipaniwala na papatawarin pa yan ng Panginoon. Hindi ka panipaniwala na i-justify pa yan. Pero dahil ang Panginoon pa ay para sa lahat, ang kanyang pagkawaybay doon sa krus sa Kalbaryo, ang kanyang pagkamatay, ang kanyang sakripisyo, ang kanyang dugo na dumanak, ang kanyang precious blood na ibuhos para sa lahat yun, natatanggap kay Kristo Jesus. Sila ay mapapatawad, sila ay malilinisan ng kanilang kasalanan, sila ay ma-justify sa pamamagitan lang ng totoong pananampalataya kay Kristo Jesus. Hindi po sa pamamagitan ng pag-anib ng relihiyon po mga kaibigan, hindi. Alam nyo yan na maraming nasa relihiyon pero hindi maiwan-iwan yung mga bisyo. Hindi maiwan-iwan yung mga kasalanan, hindi matransform. Hindi yung kapanipaniwala mga kaibigan. So yung declared righteous ay napawalang sala sa hukuman ng ating Diyos, napawalang sala sa mga mata ng ating Diyos dahil kay Kristo Jesus. Siya ang tagapagligtas. At siya ang advocate, kumbaga abogado siya. Ay masyadong wonderful, kamangha-mangha na isang lawyer hindi yan magkakamali. Siyang dumipinsa sa iyo. Hindi yan magkakamali, hindi yan papalya mga kaibigan. Siyang tagapamagitan, nagkatawang tao siya. Diyos siya, nagkatawang tao. 100% human, 100% God. Siya nagkatawang tao upang magkaroon ng dugo na yun ang panglinis ng kasalanan ng bawat tao natatanggap kay Kristo Jesus. Siyang nagtransact. Ang mga tao hindi lang nakasiguro, hindi lang nakakatiyak ng langit dahil hindi talaga totoong naniniwala na sa pamamagitan lang sa pananampalataya, sa pamamagitan lang ng pagtanggap kay Kristo Jesus. Hindi sila naniniwala dyan. Kaya hindi nakakatiyak. Lahat ng kulto walang katiyakan. Pag walang katiyakan nasa relihiyon, hindi po yun nasa katotohanan. Kasi ang totoong Kristiyano po ay nakakatiyak. Totoong Kristiyano po ay na-justify. Kaya nga nabago ang buhay. Opo. Declared righteous. Justified. Sa mga mata ng ating Panginoon. Yun ang mga pupunta sa langit. Salamat sa Diyos isa ako. 100% ako nakakasiguro. Ubutan na ako kamatayan. Namatay man ako, mahagip man ako nitong coronavirus, ay pupunta ako sa langit.
anumang klaseng kamatayan ang dumating sa akin, sigurado ako punta ko sa langit. Ito ang kinagagalitan ng mga mga kulto. Pag sila galit na galit sa mga nakakatiyak, kasi yun ang dikta sa kanila Satanas na magalit sa mga nakakatiyak, kasi ang sa Satanas ay gusto niya kabigin lahat papuntang impyerno. Gusto niya Satanas po na ang mga tao hindi ma-justify. Pinapasinungalingan ng Satanas ang dugo ni Kristo Jesus. Pinapasinungalingan ang dugo ay hindi daw makakapaglinis ng kasalanan. Hindi daw sapat ang kamatayan, ang sakripisyo ng ating Panginoon doon sa krus. Kaya dinadagdagan ng mga gawa, nanalig sa relihiyon, nanalig sa sarili. So, yan yung nangyayari. Lahat dyan na hindi pa na-justify ng ating Panginoon, hindi po yan naligtas. Itong mga kulto, sabi niya, hindi pa yan ang kaligtasan, hindi pa ngayon. Sabi ng Biblia, now is the day of salvation. Habang nabubuhay ka dito sa lupa, papaalam ng ating Panginoon sa iyo kung ikay na-justify na. Para sa mga na-justify ito lang, kami lang makakag-explain nito, kami lang makakapagturo nito. Ang mga hindi pa na-justify, hindi po yan makakapagturo. Lahat na hindi nakakatiyak ng 100% ang langit, I'm sorry po, hindi po kayo pupunta doon. Lahat dyan na hindi nakakatiyak. Pinagbabasa sila ng Bible, basa ng Bible, pinagmamalaki, pinahambog ka ng relihiyon, at inaaway pa ang mga totoong mga ngaral. Ang mga yan po, hindi pa yun na-justify. Kaya kanila lang pakikipag-away. Ako hindi ako pakikipag-propaganda ng religion. Hindi religion nakakapagligtas, hindi religion nakakapag-justify sa akin. Muling ating Panginoong Kristo. So, yun lang po mga kaibigan. So, totoo, nasabi ng Bible. Ang requirement lang po ay pananampalataya. Totoong pananampalataya. Gagawa ka ng mabuti kung ikay iligtas na. Kung ikay nasa Panginoon na. Ay kasi hindi requirement yung mabuting gawa sa kaligtasan. Yung requirement lang po yung pananampalatayang tunay. Ay kung tumanggap ka ng totoo, di gumawa ka na, mabait ka na. Yan na, mayroon ng valid na yan sa mata ng Diyos. Pero kung gagawin mo, ikaw ang kagawa, magbabait-bait ka, pumunta sa langit. Kaya nga ating Panginoon pumunta, nabaybay sa krus, dahil hindi sapat ang ating kabaitan, mga kaibigan. Hindi sapat ang ating sariling kabaitan, makapunta tayo sa langit. Ang kabaitan lang na perfecto ng ating Panginoon. So, sana tanggapin mo, kaibigan. Ang paging matuwid na perfecto ng ating Panginoon ang makakapagdala sa iyo sa langit. Hindi ang sarili mong gawa. Hindi ang relihiyon mo, hindi ang tradisyon mo, kaibigan. Kaya nga hindi ka nakakasiguro. Ikaw ba nakadimito, tapos hindi ka nakakatiyak, hindi pa tinanggap ating Panginoon Kristo. Hindi lubusan ang kanyang paniniwala. Hindi lubusan ang iyong pananampalataya kay Kristo Jesus. Siya lang po ang tagapagligtas. Siya lang po makakapasiguro. Siya lang po ang nagbibigay ng buhay na walang hanggan. Sabi doon sa John chapter 10 verse 28, and I give them eternal life. Basahin nyo, mayroon doon, ang unang sentence doon, siya mismo nagbibigay ng buhay na walang hanggan. At ang Diyos po hindi nagsisinungaling dyan sa Titus chapter 1 verse 2. In hope of eternal life, which God cannot lie, promised before the world began, sa Old King James Version po yan. So mga kaibigan, dapat ma-justify ka. Ang lahat na tao may kaso sa hukma-hukuman ng ating Panginoon, at dapat sa mapawalang sala. At itong nagtransact si Kristo Jesus, dapat mo siyang tanggapin. Ulit ko talagang itong binabanggit. Dahil siya lang ang tanging makakapagbigay sa iyo ng kaligtasan, ng katiyakan ng langit, si Kristo Jesus. Sabi ng ating Panginoon doon na nabayubay sa krus, sabi ng isang kasalanan doon, Panginoon, kung doon ka sa paraiso, alahanin mo ako. Diba? Sabi ng ating Panginoon, ngayon din, sasama kita doon. Ang kanilang physical ng katawan, lahat yun namatay. Pero po, ang kaluluwa ay napunta yun sa Diyos. Dahil sa panahong yun, that very moment, yung makasalanan doon sa krus, siya po niya-justify. Dahil siya ay nanampalataya kay Kristo Jesus.
mayroon siyang pagsisisi ng kanyang kasalanan, tinanggap niya sa iyong makasalanan. Sa itumanggap kay Kristo Jesus, hindi po siya sumali sa relihiyon. Na-justify po siya yung nasa krus. So yan lang po, mga kaibigan. Ako po ay hindi magaling, pero klarong-klaro mga kaibigan, ako ay pupunta sa langit. Galit na galit itong mga kulto talaga sa mga nakakatiyak. Nakatiyak ko na 100% mula noong 1988 pa, January to. Dahil ang kaligtasan po ay one time, one place. Instant po yun, ibibigay, hindi po process. Itong mga kulto kasi process, lahat yan, mga kulto, pro process, gagawa. Pero tanongin mo, wala pa rin kasiguruhan, wala pa rin katiyakan. Di, ano ba? Ano ang Diyos? Ang Diyos ba na hindi nagpapatiyak, hindi nagbibigay ng katiyakan? Si Apostol Pablo sabi dyan sa Philippians chapter 1, verse 21, "For to me to live is Christ and to die is gain." Sasabihin naman nila, ay si Apostol Pablo naman yun. Lahat ng Kristiyano po nakakatiyak. Lahat ng Kristiyano po ay nakakasiguro. Lahat ng Kristiyano po ay na-justify sa pamagitan ng sakripisyo ng ating Panginoon. Walang ma-justify, walang ma-declare righteous sa kumakuman ng ating Panginoon sa pamagitan ng ating sariling gawa, sa pamagitan ng relihiyon. Si Kristus lang po. Isa lang po ang dapat mong tanggapin bilang sariling tagapagligtas ngayong araw na ito. Pag hindi mo tanggapin siya, mamatay ka, punta ka sa impyerno. Sinasabi ko ito dahil sa kasalanan ko ito pag hindi ko ipagsabi yung pag hindi ko ibalita ang magandang balita, yung kay Kristo Jesus, pagkamatay, pagkalibing at pagkabuhay muli. Ikaw ang pakay niyan. Dapat mo siya tanggapin. Hindi na mahihintay ng bukas. Ngayon, baka bukas ay huli na. Salamat po. God bless you all.